Hello guys, today is Huwebes, no? Thursday. So, ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. No, kasi kanina, busy si coach at may pinuntahan at may mga deliveries din. So, walang time mag-vlog at wala ding tao dito at ayun, walang time mag-vlog. Um, ano, mag mag-story lang ako guys, no? Meron akong storya about sa lolo ko doon sa Mindanao nung buhay pa ang lolo ko when I was maybe 3 years old, like Poleng. uh, Lolo ko, sabi niya sa akin dati nung maliit pa daw ko guys, sobrang kulit, sobrang maingay na bata, jolly, napakataba. Yun yung lolo ko at saka lola nung na kami na um, parang nagkaroon na kami ng yung parang may muwang na sa mundo. Yung nakikita ko sa kanila guys, na hindi sila sweet, hindi sila ah, parang hindi sila okay. So nalaman ko na hindi pala sila okay talaga. Lagi sila nag-aaway. So lola ko talaga guys, siguro yung pagiging isang kuripot ko, proud to say, hi mga sa mga kurips dyan, proud to say kuripot ako, isa kong asawang kuripot, so proud ako dyan. Hi mga kurips dyan. Kayo mag-asawa mga kuripot kami guys, kasi dyan nasuot ko medyo magabi na kasi guys mag-antay ako ng oras hanggang alas 12 kasi magsasarado na kami ng 12. So ako lang mag-isa sa tindahan guys, tulog na sila, yung mister ko nasa kwarto, napatulog yung bunso namin sa ayun na nga, laman ko na hindi pala okay yung lolo't lola ko, magkaaway sila lagi. So ngayon parang naghihiwalay sila. So that time si lola is negosyante kasi yung lola ko noon guys. Mahilig yun mag tinda kasi meron yung yung titinda yun ng saging, ayun, kuripot din yun. Kuripot din yung lola ko, yan. Tapos yung lolo ko hindi siya kuripot, siyang galante yun. Yung lolo ko marunong yun manggamot, kahit anong klaseng marunong yung yung sa manggagamot yung lolo ko guys. Minsan nga may pumupunta sa amin taga Manila, magpapagamot daw kasi na na ganito ganyan, na engkanto daw, na barang daw, na kulam daw, ganun. Tapos yung lolo ko na manghihilot din yon. So ayun, habang palaki kami ng palaki, nakikita ko yung mga nagpapagamot kay lolo that time. Kahit di na sila okay ni lola, pa rin sila magkatabi pa sa magtulog, pero hanggang doon lang, hanggang mag-aaway pa rin. Nagkasundo guys. So ayun, hanggang lumaki na kami, ako, si Kuya, yung kapatid ko si Leah, tatlo pa lang kami noon guys, halos magkasabay kami halos na lumaki yung kayo magkapatid. Tapos ayun, ako kasi yung lagi-laging kasama ng lolo sa bukid kasi kami guys sa Mindanao. Tapos ilang taon na ba ako noon? Siguro mga 8 years old ganyan. Kasi alam ko na yung nangyayari noon Yan, tapos minsan sinasama ako ni lolo doon sa sa bukid. Magluluto yan guys, magluluto siya ng kung anong luto niya. Magluluto siya ng manok, yung puting manok, magluluto siya ng puto, basta kung anong luto niya guys, pero walang asin, walang ganong asin walang lasa. Kaya sabi ng lolo ko, may mga bisita daw siya guys doon daw sa bukid, daw yung mga bisita niya, pakakainin niya daw. Tapos sabi ko, bakit ganyan yung pagkain lo, walang asin, marami naman ding asin. Kasi ang ingi ko talaga nung guys, kaya sabi niya, kaya nga si lolo sa akin, ingay yung bata ka, nagagalit yung mga bisita ko. Kasi ang ingi ko daw, lagi ko nagreklamo na ang tabangan ng mga luto ni lolo. Sabi ni lolo, ayaw daw ng asin ng mga bisita niya, kaya walang asin. Tapos ayun na, pumunta na nga kami ng bukid, sama-sama ako, parang daldal ko pa rin. Sabi ko, nasaan yung mga bisita mo? Wala naman tao dito, tayo lang naman. Nandun na kami sa gitna ng gitna ng kamaisan. Mais ba? Yung
hindi palay guys, yung mais ba, yun. Tapos naglatag si lolo doon ng ng banig ba, doon nilagay yung mga pagkain. Tapos sabi ko, nasaan yung bisita mo lo, wala naman tayo lang naman dito, nasaan ang mga tao dito? Sabi mo may bisita ka, sabi na lolo. Ang dami kang bata ka, napakadaldal mo talaga. Ang daldal ko. Tapos sabi ko, nandiyan na sila, sabi ni lolo sa akin, nandiyan na sila. So, kung saan? Sabi ni lolo, huwag kang maingay, nandiyan na sila. Di tahimik naman ako. Naglalaro na ako sa gilid kasi pinagalitan ako ni lolo, pinagalitan niya ako sa ingay ko daw. Tapos maya may nakita akong mga langgam. Mga langgam doon sa pagkain, guys. Nandun kulay itim na langgam. Sabi ko, lo, yan ang bisita mo, lo, mga langgam. Kung alam ko lang mga langgam na pakakainin mo, di kumain ako kanina. Sabi ni lolo, maingay mo talagang bata ka. Diyos ko. Maingay mo, nandiyan pa sila. Sabi ni lolo, hindi tahimik naman ako, no. Di, maya okay na daw. Nagsialisa na daw. pero yung pagkain hindi nabawasan. Tawa ko na tayo. Sabi ko, lo, nasa na bisita mo? Bakit yung hindi nabawasan yung mga pagkain? Sabi niya. Tapos, tawa ko ng tawa doon. Tanda ko talaga guys. Hanggang ngayon, hindi ko nalilimutan. Tapos, ayun, sabi ni lolo, tara uwi tayo. Pagdating sa bahay, niluto niya ulit, nalagyan ng asin. Hindi malasan niya. Ngayon, si lolo, nagkasakit. Kasi si lolo kasi noon may sakit talaga yun. Kasi, kung hindi siya nasagasaan ng jeep, hindi mapipilay, hindi yun magkasakit. Kaya wala na siyang hindi na siya makapaggamot kasi wala na siya kakayanan kasi may sakit na nga siya. Ayun, siya, nanlilimos na lang siya guys si lolo. Pero hindi naman namin siya inuto sa manlilimos. Ayaw din naman kasi niya magpirmi sa bahay kasi nalulungkot siya. Kaya hinayaan lang din namin siya na manlimos. Hindi naman si lolo naman pinabayaan. Kagustuhan lang talaga niya na manlimos. Saka maliit pa kami noong time na yun. Hindi naman si lolo pinabayaan ng mama at papa eh. Gusto lang talaga ni lolo kasi nga hindi rin sila okay ni lola. Hindi rin siya binibigyan ni lola ata ng pera noong time na yun. Kasi pag-uwi ni lolo, ang dami niyang pera. Tapos hanggang sa lumala yung sakit ni lolo, malaki na kami. Dalagitan na kami. Siguro mga edad ko noon 12 years old yun nung time na yun. Tapos nung bago namatay si lolo, tinawag kami tatlo. Ako, si kuya, tsaka si Lia. Tinawag kami tatlo. May binigay siya sa amin na hindi ko alam kung ano yun kasi dumukot siya sa bulsa. Tapos kinuha ko din naman. Sabi niya, isi-isi kasi ang tawag niya sa akin eh. Isi-isi, ito sa'yo, kunin mo. Magagamit mo rin yan pagdating ng araw. Pagkuha ko ng ganun, walang laman. May nilagay siya sa palad ko, dumukot siya sa bulsa niya, pero walang laman. Sabi ko, lo, ano to? Wala namang laman kasi akala namin pera. Kasi si lolo kasi namimigay ng pera yun. Galante yun. Namimigay talaga ng pera yun. Sabi ko, akala ko lo, pera, wala naman laman. Ano to? Wala naman laman eh. Sabi ko sa isip ni lolo, basta, sa'yo na yan, magagamit mo din yan. Tapos si Lia tinawag din. Tapos nung kay kuya na, si kuya ang panghuli. Nung mabigay na ni lolo kay kuya, ayun na, namatay na si lolo nung time na yun. Kaya, sabi niya sa amin, magagamit daw namin yung pagdating ng araw. Nung ako'y wala sa isip ko kung ano ba yung, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ng lolo. Pero nung ako'y nagkadalaga na guys, nung ako'y 18 years old na, ako yung parang nagkapagtapos na ko, parang graduate sa pagiging dalaga, doon ko na na-start doon ko na naranasan yung yung makakakita ng ganito. Kasi ako gala ako nung dalaga pa. Hindi ba gala? Yung, siyempre, nagdating naman talaga sa atin na tayo, no? Yung, sasama sa barkada, yun. Uwi ako sa bahay, mga alas 10, ganon. Uwi ako, tapos, pero nandiyan lang sa kapitbahay lang din. Ang bahay kasi namin dahil sa amin, sa probinsya, up and down ba yung, may first floor, may second floor, tapos yung CR namin nasa first floor. Tapos natataka na ako kasi
lagi-lagi ko makikita may babae pumapasok sa CR namin kasi edad ko lang din. Pero akala ko talaga yung ano ko lang, tiyahin ko lang. Ayun, hindi naman ako nakaramdam ng hindi naman ako nakaramdam ng takot sa hanggang doon. Lagi-lagi na ako nakakita ng siguro hindi is tulad natin. Or accept ko na yun eh. Nagtataka lang ako bakit meron akong ganon. Pero hindi ako natakot guys. Never ako natakot sa mga tulad nila. Natatakot ako sa taong buhay. Katulad, pero yung mga katulad niya, mga taga-ibang dimension, hindi ako natakot. Parang normal na lang sa akin. So, ayun. Kwento ko lang yung life ko nung buhay pa ang lolo ko. Makalulo din kasi ako guys. Tsaka siguro yung pagiging ko sa pera, namana ko rin sa lola ko kasi kuripot din yung may negosyo din kasi yun eh. So, yun lang. Kwento ko lang.